Nakapagbunutan na nga sa 2025 FIBA Asia Cup kung sino ang ating makakalaban sa ating bracket. At tayo nga ay nasa may Group D at makakalaban ng Chinese Taipei, New Zealand at Iraq. Ngunit may bad news nga ang Gilas Pilipinas ngayon. At ito nga ay ang kaka-surgery nga lang ni Kabayan Brownlee sa kanyang naging thumb injury. Natamo nga ito ni Brownlee sa Game 3 PBA Finals matchup nila kontra sa TNT. At sa July nga ang target date ni Justin Noypi na bumalik sa Pilipinas para sa paghahanda sana sa 2025 FIBA Asia Cup. Pero may isa pa ngang kinakaharap si Kabayan Brownlee na issue. At ito nga yung pag-positive ulit niya sa doping result pagkatapos ng PBA Finals. Ngunit, hindi pa nga nagsasalita ang FIBA committee kung sususpindihin ba nila ulit itong si Brownlee gaya ng dati. Kaya't kung sususpindihin nga ng FIBA si Brownlee, ay wala nga tayong magiging naturalized player sa 2025 FIBA Asia Cup. Kaya't narito nga ang mga pagpipilian ng SBP at ni Coach Tim Cone para sa kanilang backup naturalized player in case na masuspindi nga si Justin Brownlee. Top 5. Christian Standhardinger. Si Stand nga ay naging former naturalized player ng Gilas Pilipinas dati. Dahil hindi nga siya pinayagang maging local player dati sa Gilas. Dahil kulang siya sa documents na may pakita na may Philippine passport na siya before siya nag-16 years old. Pero naging maganda naman ang pagiging naturalized player niya sa Gilas. Dahil ang binibigay niya nga ang kanyang 100% sa laro. Ngunit, ngayon nga ay wala siyang team sa PBA dahil nagretiro na siya matapos ang isang conference sa Terra Firma Jeep. At parehas nga sa Gilas, ay matagal naman nang in-announce si Stan ng pagre-retiro niya dito. Pero kung i-call up nga siya ulit ni Coach Tim Cone na maglaro para sa kanya, parang sa Hinebra dati, ay baka pumayag nga itong si Stan na mag-come out sa retirement at maglaro muli sa Gilas Pilipinas. Si Bulldozer ay nag-average ng 15.2 points, 8.4 rebounds, 3 assists, 52 field goal percentage at 50% free throw shooter sa kanyang huling PBA 49th Governors Cup. Panoorin natin ang mga huling basketball game highlights ni Stan sa Jeep. Kung magaling pa din ba si Stan? Top 4, Andre Blatch. Si Kuya Dre nga ay former Gilas Pilipinas naturalized player. Dahil na out of shape nga si Blatch nang maglaro siya sa China CBA dati bilang import nila. Kaya't dahil dito nga, ay hindi na siya muling kinall up ng SBP maging naturalized player ng Gilas. At kahit nga ngayon na kinuha siya bilang isa sa mga import ng Strong Group Athletics sa dalawang Dubai tournament na nilaruan nila, ay talagang malayo na ang katawan ni Kuya Dre kumpara ng unang mga stint niya sa Gilas dati. Pero kung talagang kailangan naman ng naturalized player ngayon ng Gilas, ay tiyak na ready naman si Kuya Dre dito. Si Blatch ay nag-average ng 2 points, 2.3 rebounds, 1 assist, 45 field goal percentage, 50% free throw shooter sa kanyang 34th Dubai Tournament Championship. Panoorin natin ang kaunting pinaka-latest basketball highlights ni Kuya Dre nang naglalaro siya sa SGA Pilipinas. Top 3, Ange Kwame. Si Kwame nga ang backup naturalized player ng Gilas Pilipinas. Kahit hindi nga siya nako-call up ni Coach Tim sa mga nakaraang laro, ay present pa din palagi itong si Kwame sa mga practice game ng Gilas Pilipinas. At siya pa nga ay naglaro din bilang local player sa East Asia Super League para sa Meralco Bolts. At ganun din naman nang naglaro siya sa 34th Dubai Tournament para sa SGA Pilipinas. Kaya't malaking bagay nga kay Kwame ang pagiging backup naturalized player niya sa Gilas. At tiyak nga na siya ang isa sa mga napipisil ni Coach Tim Cone na gawing naturalized player sa Asia Cup kung talagang hindi pwede itong si Brownlee. Si Kwame nag-average ng 6 points, 5.3 rebounds, 0.3 assist, 1 block,
45 field goal percentage at 70% free throw shooter sa kanyang 34th Dubai Championship Tournament. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Ange Kwame nang nag-import siya sa isang French team dati. Top 2, Benny Boatwright. Si Boatwright nga sana ang napipisil ng SBP at ni Coach Tim Cone na gawing bagong naturalized player ng Gilas pag magretiro na si Justin Brownlee. Ngunit, dahil nagka-injury nga siya ng Achilles injury, ay bumalik ito sa US dati. At hanggang ngayon nga ay hindi ito makontak ng SBP. At kahit nga ang former team niyang SMB ay hindi siya makontak last Commissioner's Cup. Dahil siya sana nga ulit ang gagawin nilang import. Sayang nga itong si Boatwright dahil naipasa na ang kanyang pagiging naturalized player sa Gilas. Kaya't kung magagawa ng paraan ng SBP na makontak siya o kahit ang manager niya ay siya sana ang number 1 option ni Coach Tim Cone na gawing naturalized player kapalit ni Justin Noype. Si Boatwright ay uma-average ng 40.3 points, 13.3 rebounds, 4 assists, 0.6 steals, 0.6 blocks, 43% 3-point shooter at 68% free throw shooter sa kanyang huling PBA 48 Commissioner's Cup. Panoorin natin ang mga naging best basketball highlights ni Benny Boatwright nang naglalaro pa ito sa SMB kung gaano nga ba siya kagaling na player. Top 1, Jordan Clarkson. Si JC nga ay na-injured sa 2024-2025 NBA season ng NBA. At hindi na nga niya natapos ang season ngayon sa NBA. At isa pang problema ni Clarkson ay magiging NBA free agent na siya this off-season sa NBA. Kaya't dahil dito nga ay baka mahirapan ng SBP na mapapayag ang agent ni Clarkson na maglaro siya sa Gilas Pilipinas bilang naturalized player sa 2025 FIBA Asia Cup. Pero ayon nga mismo kay Clarkson sa isang interview sa kanya, ay anytime nga daw ay available siyang maglaro para sa Gilas basta hindi lang ongoing sa NBA schedule niya. Dahil siya nga ang hinihiling ng mga fans na maging naturalized player ulit ng Gilas Pilipinas. Si Clarkson ay nag-average ng 16.2 points, 3.2 rebounds, 3.7 assists, 0.8 steals, 36% 3-point shooter at 79% free throw shooter sa kanyang 2024-2025 NBA season. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Kabayan Clarkson sa 2025 NBA season. Ito ang mga naturalized players na pwedeng pagpilian ng SBP at ni Coach Tim Cone kung hindi pwede si Kabayan Brownlee sa 2025 FIBA Asia Cup. Sa tingin niyo mga kababos, sino sa mga players na to ang may pinakamalaking chance na makatulong sa Gilas team sa 2025 FIBA Asia Cup? I-comment niyo na po yan sa baba.